Nangako ng tulong ang ilang senador sa pamilya ng motorcycle taxi rider na sinaksak ng kanyang pasahero sa Caloocan. Pinawi naman ng PNP ang pangamba ng mga TNVS driver. Narito ang agenda report ni Hannah T. Bumuhos ang atensyon sa pamilya ng nasawing move-it rider na si Fabio Norberte Jr. Walang haba siyang pinagsasaksak ng ice pick sa Caloocan City pasado 1:00 ng madaling araw noong July 14. Tinangay ng pasaherong sospek ang motorsiklo niya at bagamat sinubukan pa ni Fabio humingi ng saklolo, kalaunay dead on arrival siya sa ospital. Yung motor na yun, hindi pa niya natapos bayaran. Ayun. Magkano po ang kailangan niya? Pali 1 year niya pang hahuhulugan yun. 6,000 ang monthly niya dun. Naiwan ni Fabio ang 4-year-old na anak na may senyales na umano ng autism at tila hindi pa nito naaabsorb sa ngayon ang pagkawala ng ama. Bago ang insidente, gusto sanang ipagamot ni Fabio ang anak. Patas siyang lumaban. Pero, ganun ang ginawa ng tao, di ba? Kaya lang, iniisip ko, yung sabi nilang, kahit ilang ulit mong patayin yung tao na yun, hindi na mababalik ang buhay ng anak ko. Sa ngayon, hindi ko pa siya mapapatawad. Patuloy ang paghingi ng tulong ng pamilya ni Fabio para sa karagdagang expenses, kabilang ang sakatarata ni Nanay Carmelina at pneumonia ng kanyang asawa. Personal namang nagbigay si Senator Raffy Tulfo ng 500,000 piso mula sa kanyang sariling pondo bilang tulong sa naiwang pamilya ni Norberte. Inanunsyo rin ng MOVEit na sakop ng 500,000 pisong insurance ang biktima at magbibigay pa ang kumpanya ng karagdagang 500,000 peso cash assistance habang pinoproseso ang insurance claim. Personal ding nakiramay si Senator Robin Padilla sa pamilya ni Fabio, kasabay na muling panawagang ibalik ang death penalty para sa mga karumal-dumal na krimen. Nasa police custody na ang suspect na nahaharap sa robbery with homicide at carnapping charges. Sa 3 taong pagiging TNVS rider ni Aaron, hindi rin niya maiwasan ang pangambang bumiyahe 10 oras ng gabi. Nangyari na pa rin po sa akin isang beses na hindi po talaga sila nagbayad, tinakbuhan po kami. Ganun. Oo, kaya po nakakadala po talagang bumiyahe ng gabi. Kaya puro umaga na lang po. Kasi po, kakaunti lang po gumagawa ng training sa umaga. Ilang TNVS riders din ang nakausap ng BNC na nangamba ng magpaangkas ng lalaking pasahero. Pero siniguro ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy ang pananagutan sa ilalim ng batas at ang swift action ng mga otoridad. Nakikipag-ugnayan daw sila ngayon sa motorcycle ride-hailing companies at sa mga LGU para tiyaking ligtas hindi lang ang mga pasahero kundi pati mga rider. Pag meron po tayong nakitang ganito, unang-una po humingi ng hindi rin po manghulang ating mga kapulisan, di po ba? Tumawag po tayo ng 911. Huwag po natin kakalimutan yung proyekto natin ng 911. At hinihikayat na rin po natin ng ating mga kababayan, yung hindi po mismo na may nakakita. Tawag po kagad tayo. Pagbigay alam po sa ating pulis para po makapag-responde po tayo ng kagad. Gusto raw nilang tiyaking lumalabas tayo sa ating mga tahanan ng may kumpiyansa at seguridad. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Nakiramay din si Cabinet Secretary Benhur Abalos sa pamilya ng nasawing rider na si Fabio Norberte Jr. Bilang kinatawan ng Pangulo, nagbigay si Abalos ng tulong pinansyal at tiniyak na hindi pa sila pababayaan ng gobyerno. Nangako din si Abalos ng personal na suporta para sa naulilang anak ng biktima at kanyang buong pamilya hanggang sila ay makabangon. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.